gusto ko yung ginawa ni Julia sa dulo. Lot at kay Charlie tsaka kay RK. Nagkaroon na ba kayo sa tunay na buhay ng near-death experience? Siguro starting with you, Charlie. Sa awa po ng Diyos, wala pa naman po. Opo, hindi pa po umabot sa ganun. Siyempre, may umabot sa buhay yung malungkot ka talaga, pero hindi ko rin masabi na depressed ako noon kasi hindi naman ako nagpa-diagnose po. Pero, yeah, parang siguro ganun, pero hindi naman po umabot din sa suicidal thoughts, yun. And yun din yung gusto ko sana iparating sa lahat, na sana mas maging kind yung mga tao sa isa't isa. Kasi tulad ni Julia, yung pinagdaanan niya, trinay naman niya eh. Trinay niyang bumangon, kahit after nung suicidal incident, diba? Trinay niya lahat, pero yun, may mga hindi naniwala sa kanya, nag-try siya humingi ng tulong. So, sana sa susunod na tayo, halimbawa maka-experience ng ganon, or may humingi sa atin ng tulong, yun po, sana makinig talaga tayo. Kahit yun lang, yung presence na makinig tayo, ibang klase na yun. Ayun, Miss Longcat din yun. Sa multo, oo. Pero yung may mga, oo, meron, may experience. Hindi! Lord! Takot ako. Oo, mumu lang na experience, pero hindi naman Pero tama, I am supporting every word Charlie said, no. I think it's good that everyone, should always look out for others. Yung kung halimbawa hindi naman masama na kamustahin nyo, or maybe be a little kinder to everyone you meet, kasi hindi natin din alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So I think that's also something that they can take out from the film. Sa'yo din. Ako po, opo, nagkaroon ako ng near-death experience sa ospital at saka sa buhay. So, sa ospital, ayun, naranasan ko yung tinatawag na yung mga nurse kasi unresponsive na ako. Tapos sa buhay naman, nakaranas na ako ng parang Julia moment na parang at a very young age, maga kong na-feel na parang ayoko na, parang tapos na ako, ganyan. So yes, marami na po akong mga near-death experience sa medical and mental na aspeto. Anong natutunan mo from those experiences? Gaya po nung sabi ni Miss Lot and ni Ate Charlie, hindi naman kada makakasalamuhan natin, malalaman natin kung ano yung pinagdadaanan eh. Hindi naman porket may nagawang mali sa atin that day, kukutsay na natin, pagkasalitaan na natin ng masama, sisirain na natin yung araw nila dahil lang may inconvenience. So, it's free to be kind, it's free to be nice. Masayang maging kaibigan kasi hindi mo alam kung kailan nangangailangan ng kaibigan yung taong kaharap mo. So, it's free to be kind. Ayun, lagi ka lang maging mabait sa kapwa mo kahit na may ginagawang anomalya or kung ano man sa paligid mo. Always choose to be kind. So na lang sa Israel, paano mo na-overcome yung thoughts na ganoon? At okay ka na ngayon? It's a long process po. It's not linear, and at the same time, you really have to acknowledge it and you really have to ask for help. Huwag mong ikakahiya na nanghingi ka ng tulong kasi that's the bravest thing you can give for yourself, to ask for help. Thank you. RK, ikaw. Thank you for sharing. Thank you po. Nagkaroon na ba ako ng near-death experience? Siguro yung kabuuan ng kwento, oo. Pero yung mga multo or paranormal, wala. Pero yung akala mo, hindi mo na kaya, at some point, parang gusto mo na mag-give up, may mga moments na gano'n. And naramdaman ng mga tao sa paligid ko, and nag-offer sila ng tulong. At humingi din ako ng tulong. So, gusto ko yung ginawa ni Julia sa dulo, na kung may mga taong hindi naniwala sa kanya, but at the end of the day, parang humingi siya ng tulong sa taas. At, in a way, mas gumaan yan. Kasi napaka-powerful nun eh.
na sobrang powerful nun. And hindi ko na didetalye yung mga pinagdaanan, pero gusto ko lang din i-echo yung sinabi nila na let's always be kind. Minsan may mga tao sa paligid natin, akala natin galit sila sa atin, but really may pinagdadaanan lang silang pang sarili. And we cannot always take it personal kung may mga hindi tayo nagustuhan sinabi nila or nagawa nila. So, yun lang, parang ang dami talaga nangyayari ngayon sa mundo. At yung mga tao sa paligid natin, ang dami nilang pinagdadaanan. So, yes, please, always be kind, love one another, and offer help pag meron kayong naiisip na mga kailangan ng tulong, something like that. Isa na lang, RK, anong natutunan mo doon sa mga sinabi mong na-experience mo? Na hindi siya death. It's almost, parang yun ang pakiramdam, near death. Pero hindi. Hindi siya katapusan. At hindi magiging katapusan yun kung isi-share mo yun sa mga taong mahal mo, sa mga nag-o-offer ng tulong. Actually, the moment na sabihin mo pa lang you put it into words na mabawasan na yung power nun over you. So, little by little, love and kindness always. Thank you and congratulations sa everyone. Thank you. Thank you, Romel. Direk, I'm curious. May line kasi si Lot dun sa movie na sinabi niya na meron kasi kaming kasabihan sa mga Bisaya na ganito. Yung in-introduce na, Yes. totoo ba yun, Direk? Okay. It's really a belief to us Ilonggos. Okay. Usually, pag sa probinsya nga namin before, sa Central Manapla, ang dami kunyari may nahulog sa niyog. Pag may nahulog sa niyog, and then nabuhay, palagi yan may mga kwento. I'm sure alam niyo yan na may dalas lang kunyari yung dahon, or tubo, or anything. Pag nahulugan ka ng... Hindi, pag namatay ka, bumalik ka sa buhay, Okay. you're bringing something kung saan man yung pinuntahan mo. Ah. So in-explore, in fact, nasa isang cut namin yon. But mas gusto namin na i-narrate na lang ni Lotlot para mas may konting ambiguity pa or para na may ano pa ang tao. But yes, it's a belief sa Ilonggo, but I don't know sa ibang region. But sa amin, lalo na sa probinsya, ganon, na if you go back sa near-death na experience, you're bringing something kung saan man. So, in fact, may mga kamag-anak kami na, or may second cousin na may nagkwento na nahulog siya kapon sa niyog kasi niyugan kami. Pag gising niya, may hawak daw siyang dahon ng ano. So, sign yun na nag-travel siya or kung saan man siya napunta. Pero inflicted yun or kahit by accident? That's also another mythology na naano namin ng writer ko na si Jim Flores. Na nung binubuo ko yung kwento, sabi ko, if I want to do another horror na ghost, kasi dream ko yung ghost because lumaki ako sa Aswang Stories eh. In fact, I was inspired by Aswang Stories, kaya gumawa ko ng mga Aswang Stories. No? So I was inspired by, of course, the Shake, Rattle, and Roll Manananggal, from then on hanggang sa Part 2 Aswang. So, memorized. In fact, gumawa talaga ako ng Shake. Gumawa ako ng Aswang Story. But gusto ko gumawa ng isang multo story. But honestly, ang hirap, ang challenge sa paggawa ng multo story kasi ang dami ng ginawang ganun. Diba? So from Thailand, from Indonesia. So siyempre the challenge for us is how to come up with a new mythology. So while inaano ko, so research until na yun nga, siguro maganda rin na you really work on this na araw-araw iniisip mo. Pero if I have one thing to share, sa dami ng mga horror stories ko na mga nasimula, I even told my writer, si Jim, parang tinatapos namin yung last draft, I think. Tinawagan ko siya madaling araw. First time na I really felt na there's something strange and doom about spirituality. Na biglang napagano'n ako na, uy, parang iba yung impact niya na parang yung spirituality na journey ba.
So, I don't know kung sobra na sa imagination or it is because na it's something na of course, mahirap siya pag-usapan when it comes to spiritual, when it Right. comes to life after death. Thank you, Direk. Janice, baka gusto mo magtanong. Janice Navida. Ayan po. First, congratulations po for the wonderful movie. Pero Direk, kasi medyo bago lang sa, siguro sa amin, sa paniniwala, na, kasi di ba pag mga multo, they can't harm you. Pero in this film, parang sila, powerful sila. So saan mo hinugot yung ganun, Direk? Parang hindi kasi na-explain dun sa Well, if you look at, if we're familiar with Dante's Inferno na book, ganun yung struggle natin eh. Kaya nga na I have that scene sa KRK with the Divine Comedy na book. Because yan yung struggle ni Dante. Diba? From physical, losing loved ones, until na nag-travel siya sa purgatory to hell. Kasi nga, so hanggang sa tinest yung soul niya para alam na kung saan siya mag-give up or sa paano niya yung spiritual niya. So we based that on the book, on how the multo and how the spirit realm manifest. So we're really, if you look at The Exorcist from Friedkin, nag-start lang siya sa manifestation. Diba? Nag-start lang siya na even sa The Exorcist, hindi in-explain kung paano nagsimula kay Regan yung possession sa kanya. So, na-possess lang siya. So, nag-start lang siya. And we have this common friend na spirit questor ni Jim. Na gano'n ang sinabi niya. Sa totoo lang, pag mag-manifest ang multo sa inyo, hindi naman yan mag-start na possession. It will start in 3 stages. Physical manifestation, second, eyesight, the third one is possession. So lahat yan may stages. So hindi yan parang na gawa-gawa lang na nananakit sila. Spirits sila eh. So yun, pagbalikan ko ulit yung The Exorcist, ang ginawa ng demon kay Regan, tinotorture ang family niya. They want to break her apart until na sinasakta na siya and sinasakta niya na ang sarili niya. So when you were conceptualizing this, Direk, naisip mo ba kung will this help the people na nakakaranas ng same experience or will it worsen their experiences? No. As a movie maker, it's not really our to really teach what is right and what is wrong. We're representing a story, we're representing an idea, we're representing a film so that it would open the audience and the viewer a point of discourse, what is right and what is wrong. But for us to tell what is wrong and what is right, it is not our responsibility because we are not educators, we are craftsmen, we are filmmakers, and we're showing the audience a certain kind of topic, a certain kind of story that swerte kung mapag-usapan or swerte kung makalimutan, but that's our aim, that's our goal. We just want to tell a story, something that is new and fresh. Another question please. Direk, bakit po si Charlie yung napili nyo to be the lead star for this film? Okay. First and foremost, the way namin nag-start, nung nag-start kami ng script pa lang, my producer knows it, my writer knows it, si Charlie Dizon talaga ang pick namin. And all the cast here, hindi yun na parang draw lots, hindi kami nag-draw lots na parang sinong pwede dito. Like even with Cyril, with Lotlot, and with RK, it's really like them and we had everyone first called their managers para pag-usapan, kausapin, para kung pwede, pwede. Pero sila ang first choice talaga dito. Like even si Sol Cruz and the rest of the cast. Any reaction, Charlie, dun sa sinabi ni Direk na ikaw yung first choice? Siyempre, sobrang nakakakilig nung sinabi sa akin ni Direk yun. Kasi nakasama ko si Direk sa A Soldier's Heart. Pero parang unti lang yung mga naging eksena namin nun. Tapos, bagong-bago ako nun. So,
hindi ko rin alam anong nakita niya sa akin. Pero lagi niya sinasabi na yung vulnerability, yun yung nagustuhan niya sa akin. And yun, yung feeling niya ako yung makaka-pull off nung sinusulat nila yung Julia. Parang gano'n. Last na lang, yung experience mo na parang meron ka mga nilalaban ng demons, hindi ka ba na-confuse sa in real life na yung pinagdaanan ng character mo, hindi mo ba siya nadala sa sarili mo? Kasi minsan di ba yung mga artista kapag nagpa-play sila ng role, masyadong parang ang tawag doon, masyado silang nadadala sa character. Hindi naman po. Pero siguro yung mga eksena ko na sad, ganon, yun. Siguro parang napaparealize ako sa sarili ko na may ganong parts pala ng buhay ko. Syempre, nung pinoportray ko yun, kailangan lagi ka may hugot, di ba, para maiyak ka. Of course, hindi ko naman na-experience yung totoong na-experience si Julia dun sa movie. Pero, the fact na lagi ako umiiyak dun, syempre yun, lagi kong iniisip ano yung mga sad parts ng buhay ko. Yun, minsan nadadala mo rin na pag uwi mo parang drained na drained ka or minsan parang yun, may isip ko malungkot ba ako, parang ganyan. Oo, pero siguro yun yung yun yung tricky part as an actor. Parang dapat alam mo din paano siya i-shake off after. Oo, so ayun, maswerte naman ako na alam ko na kung paano yun. Oo, yung hindi ako masyado nagpapadala din. Yes. At hindi naman naapektuhan si Carla dun sa sadness mo. Hindi naman, in fairness, oo. Kasi ibang-iba naman yung setting namin sa bahay pag umuwi ako, so hindi. Opo. Thank you, Charlie. Thank you, Janice. We move to Biggs. One question lang. Saan kayo mas natatakot? Sa multo o sa tao? So, yan. Charlie, ikaw. Well, nakakatakot din talaga yung multo kasi hindi mo alam kailan sila mag-show up or kung anong pwede nilang gawin sa'yo, di ba? Pero lagi sinasabi ng nanay ko, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay kasi yung patay nga parang hindi ka naman masasaktan, yung buhay pwede ka patayin, parang ganun. Saka yun nga, parang every time naman na nakaka-experience ako ng paranormal activity, nakakabigla lang siya kapag na-experience mo siya. Tapos after na lang magsisink in sa'yo na, nangyari ba talaga yun? Parang ganun. So, yun. Tapos wala ka namang ibang magagawa kundi mag-pray. Ganun na lang na sana huwag siya mangyari ulit. Or halimbawa, nasa bago kang lugar or nakakatakot na lugar, yun, mag-pray ka lang talaga na huwag ikaw yung paramdaman. Ganun. Lot. Sa multo o sa buhay? O sa halimaw sa banga? Takot ako eh. Mas nakakatakot yata ang tao. So dapat pareho natin silang ipagdasal. Kasi may mga tao na may pagkaaswang ang ugali. So, mas lalo na sila, di ba? So, ang multo nga, sabi nga ni Charlie, dadaan lang, ganun. Tapos, Okay na, syempre, move on na. papa-sign of the cross ka. Pero yung mga tao na nag-aastang multo, yun ang medyo kabahan tayo. Sino ba gusto sumagot doon sa tanong ni Biggs? Multo o buhay? Sa ikaw daw, may request dito, sumagot ka daw doon. Ako po siguro sa tao because with people or live ones, parang doon kasi may relation. Sa mga multo, wala naman eh. Kadalasan spirits lang sila. Or kung meron man, entity lang sila. And yun nga, dadaan lang sila. Pwede kang magkaroon ng paranormal activity or something to do about them para masolusyonan. Pero kapag ka sa tao kasi, minsan may mga relationship na nadadamay. Minsan may betrayal, minsan may effect sila sa mental and physical being. Unlike sa multo na more on spiritual sides lang. Kuya Sol, ikaw, saan matatakot? Sa multo o sa buhay? Ano ba ako natatakot? Natakot ako pag mawala ng project. Tama. Ikaw, Manila. Ikaw, saan matatakot? Ako,
Sa tao po, kasi naniniwala po ako sa Diyos. Kaya pag may lumapit sa akin multo, pagdadasal ko na lang po yun. Ikaw. Ako kasi, Bisaya ako. I'm also Bisaya, that's why nakaka-relate ako sa pinapalabas na to. So maski po nung umuwi ako ng Mindanao, nung bata ako, pinapagalitan po ako, 6 o'clock kailangan nasa bahay na. Kasi nung araw, poste-poste lang ng ilaw malayo. Eh pag may nakita ko mga batang naglalaro, pumupunta ako. So tinatakot ako ng mga auntie ko na baka, mamaya may masama daw akong bata. Sumilip daw ako sa ilalim ng lamesa. At pag nakita kong kambing ang paanon, hindi ko pinsan yun. So it's a doppelganger. Di ba? Tama po ba ako, Direk? So, yan, marami ako experience na ganyan. And kung tatanungin niyo ako kung takot ako sa multo o sa tao, sa multo hindi po ako takot. Sa tao, pwede kasing ma-possess ang tao. And nowadays, we can see freak things that are happening when they kill people. And this is not normal. These are possessed by, it's a demonic possession. Kaya yung binabasa na libro, naniniwala din po ako doon. So kung meron po kayo sa mga pamilya nyo, marami po ako namatay na kaibigan nag-suicide. Okay, and family members na itong pandemic. Please, pagdasal po natin sila. They have to strengthen their faith. Because those evil forces will really chase those people na nagsusuicide. They want to cut off the cycle of your life. So, kailangan ipagdasal po natin sila. Yun lang. Rosh, ikaw. Multo o buhay? Ako naman po, mas takot ako sa buhay kasi yun, pwede kang galawin physically. Pero pagtapos sa panood to, parang mahirapan na makatulog ko mga gabi or umihi sa CR mag-isa. So ayun, takot din ako sa multo. Simula pagkabata, matatakotin ako sa mga multo talaga. Both na, di ba? RK Both ako, both. RK. Ako sa tao. Sa taong pwedeng gumawa ng anomalya. Mga ghost prop. Ibang klaseng multo. Pero ako takot. Manu, ikaw. Manu. Ako, I grew up on poltergeist yung bahay namin, paranormal, my mom's clairvoyant. I am basic yung multo sa akin eh. Pero sa tao, hindi rin ako takot kasi kaya kong i-handle yung tao. Ang takot ako, I'll answer it philosophically, I'm scared of me. What I will decide, how I will react, what I will do. Ganun ako takot. Meaning, kasi yung kung kalaban ko to, pati yun ang kalaban yan eh. Pero yung kalaban ko sarili ko, yun ang hassle. Yun ako takot na I will be troubled internally. I'd rather be troubled by someone else than by myself. Sa akin naman, feeling ko lang pag mas bata ka, mas takot ka muna sa multo. Sa taong hindi. Pero pag nagkakaedad ka na, parang okay na sa'yo yung multo. So mas takot ka na sa tao. So ngayon, since matanda na ako, mas takot na ako sa tao. Pero, nung napanood ko ulit to, medyo napag-isip lang ako. Thank you, RBC. Thank you very much. Richard? Yes. Ay, sorry, dalawang Richard. Richard. Direct, may tanong si Richard. Hello, Direk. Curious lang ako dun sa setting nyo. Yun na ba talaga yung itsura ng building? Or talaga parang sinet up niyo siya na parang, kasi eerie talaga siya kung tingnan niya. The main purpose, yan ang pinili namin building. Kasi gano'n na siya. I've been shooting there for almost ilang projects na. So I really dream of that location. So, dati pa lang, mas lalo pa dati, nung wala pang mga katao-tao yan, when you walk upstairs, narinig mo sarili mo. So it's really perfect. And my writer and my producer, honestly, part of the collaboration, sabi nila, sana wag naman parang old house. Kasi yun nga, di ba? Palagi horror, old house, mga Santa Mesa, which is I truly agree. Nasabi ko, let's make it something na cold, something na kahit walang laman ang buong building, but you could smell the sense of history ng building. So yes, it's just like near it's in New Manila lang. So merong ganung place sa New Manila. So well, meron din, may mga ganun din. Kasi, yes, you've been hearing mga noises naman talaga. Lalo pa pag mga nauna yung art deck, mga ganun. Parang i-expect mo na sa ganun na area eh.
i-expect mo na siya eh. So wala na siyang tao doon? Hindi, may units yun. Pero gano'n na gano'n talaga siya. Parang art-directed. May isang floor parang religious group na may sa second floor may parang notary office. So gano'n talaga siya yung setting niya. So lahat nandun na lahat. Ito na lang direct kasi nakarami ka na rin naman ng horror movies. Pero what changed sa movies niyo from the very first until itong Near Death? Sorry? What changed po dun sa mga atake niyo from the very first movie niyo hanggang Near Death? Actually, sometimes it's always nice na to keep on doing, continue lang ng may ginagawa. Kasi like for example, I'm doing Batang Quiapo. It's a great practice and exercise also. And great din para sa mind mo. Lahat, problem solving, executions, lahat. So same then with film. Siyempre, it's like putting new oil sa engine palagi. And siyempre, fresh ideas, yung ma-challenge lang, we're trying to challenge ourselves pa rin na to come up with something na new. It's not original naman, but it's something na we could say na okay, parang fresh naman to parang a breath of fresh air naman to na project But execution-wise, maybe in terms of discipline, in terms of staging the camera, and at the same time, pag makita niyo yung credits, I'm doing the production design also. So, it's basically the planning itself since na super independent lang kami. So, kailangan i-planuhin lang natin. Thank you, congratulations po. Thanks, MJ. Thank you, Richard. We have Hannah of Enquirer. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So, question ko po is for anyone po. Has there ever been a moment po ba na parang natakot kayo sa sarili niyong multo? And then, paano niyo po yun nailaban? Sarili kong multo. Maraming beses, kasi minsan parang nasa ikaw lang preference mo lang, imagination mo, kung ano man yung multo, iba't ibang definition siya. Pero madalas, it's all minsan sa sarili natin. Diba? So, it starts with us. And somehow, if you can change yung pakiramdam mo from the inside, slowly sumusunod yung paligid. At least yun yung definition ko, or yung understanding ko sa question. Anybody else? Starting. Takot sa sarili multo. Hindi mo, Hannah, di rin yung mag-yes. Can you explain further? Siguro kunwari, syempre diba kapag pag malungkot tayo, meron tayong sariling inner demons na nilalaban. So, something you did in the past, yeah, exactly. ba? So, paano niyo ba yung ilalaban yun? So, ano na lang po, since malapit na po yung Halloween, ano po yung parang pinaka nakakatakot niyong ghost encounters? Okay, sa bahay namin dati, parang nung grade school po ako, may sinapian kami na kasambahay. Hindi naman, may kasambahay kami, tapos sinapian siya, parang doon namin so kung sino-sino pumunta talaga na albularyo, tapos may madre, may pare, gano'n. As in, na-experience ko siya, parang until 5 a.m. Ginising kaming lahat, gano'n. Tapos parang sinabi na may 3 duwende sa bahay namin. Tapos until now, natatakot ako banggitin yung names nila kasi lagi sinasabi na baka i-follow ka, ganyan. So wag natin papanggitin. Pero meron talaga. Tapos sinabi na actually parang swerte sila sa bahay namin. Kaya daw wala daw nagkakasakit ng malala sa amin or never kaming naka-experience ng sobrang hirap, yung parang ganon. So yun, yung kasambahay namin, nataypan niya, parang na-depressed daw yung kasambahay namin. So dun ko lang naintindihan yung ganon, na parang depressed yung kasambahay namin. Tapos tumambay siya dun sa area na yun kung saan nandun yung mga duwende. Tapos kapag pala low yung vibration mo, mas parang low frequency, mas dun sila magta-try pumasok sa'yo. May ganon.
Yun yung explanation sa amin nung albularyo, parang ganyan. Tapos, totoo na parang halimbawa yung kasambahay namin, nakuha kasi namin sa Batangas. So yung mami niya sa Batangas, nagsabi sa daddy ko na nananaginip siya na binibili yung anak niya sa kanya. Parang may pot of gold daw. Tapos kinakamusta niya yung anak niya sa daddy ko na may nangyayari ba sa anak ko kasi bakit ganun? Ganun daw yung mga napapanaginipan niya. So yun, tapos parang in-advise dun sa kasambahay namin is kailangan siya itawid ng dagat para hindi siya sundan ng mga duwende. Ganun. Yeah. So nakita ko talaga yung tumatalsik-talsik sa bed, yung nagkakalmot-kalmot na gano'n, tapos sinapak-sapak na siya. Iba ang lakas niya talaga, oo, gano'n. Anybody else? Those experience? Ako po naranasan ko po dati sa taping, nasa forest po yung location po namin. Tapos kinailangan po namin mag-stop, as in lahat kami natenga, hindi kami makapag-take. Kasi may nakita po ako, tapos hindi po ako makastop sa pag-iyak. So lahat kami hinintay nila na kumalma ako. Mga siguro ano ko nun, 6 or 7. Tapos forest kami. Para po kasing malaking puno po yun. Tapos parang ang tawag daw po dun balete. Tapos parang may nakita po ako na nakatingin sa akin doon. Tapos tinitigtigan na lang ako. Tapos hindi ko alam kung ano siya. Tapos nung bata po ako, iyak lang daw ako na iyak. Tapos hindi ko daw ma-explain sa kanila. Pero sabi ko, may nakatingin sa akin. Tapos yun, nag-stop kami mag-taping. Hanggat nakikita ko daw, wala daw gagalaw. Yun lang po. May friends ako dati, pero di siya nakakatakot. Pero friends kami. Yan, si Jennifer. Di ba may commercial yun? Jennifer. Thank you po. Congratulations. Kinat ko na kasi kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa kwento ni Hannah. Actually, yung iba sa kanila daw, they wanted to do one-on-one interviews after this short talk-back session. So maybe we can ask all the cast and Direct Richard, no? This will be shown when, again, Direct? October 29. Oh, Direct, use the microphone, please. Okay, again, this is very changing namin to ngayon dahil it's kind of malaking pasasalamat na nabigyan kami ng chance na lalabas kami sa SM Cinemas. How many cinemas, Direct? 86 cinemas. Yes! For Sinisida. So yun, so I hope na ang tanging hiling lang namin na tulungan nyo lang kaming i-promote din ito kasi parang kami lang ata ang Filipino horror sa Sinisida. So sana support our own. So thank you. Ito ang isang project na hindi ghost. Palakpakan natin ang cast ng Near Death. Can we have one more photo up, please? Kaya